Lahat ng sasakyan, simula nung nag-shift ang mga sasakyan from carburetor type to computer box, yung mga naka-EFI na gumagamit na ng computer box, things got complicated na. Why? Kasi nga since computer box yan, marami ng sensors na involved, marami ng fuse and relays na involved. So kahit yung pinaka-basic pa na sasakyan, ang meron ka, pag hindi mo alam ang basic troubleshooting, relay lang ang sira, tirik ka na. Kahapon guys, gumawa tayo ng video dito sa Ford Everest ko. Troubleshoot natin kasi may nakita tayong problem na nakita natin sa internet. At since hindi natin ma-download yung video niya, is intentional kong sinira yung ating Ford Everest para ma-demonstrate sa inyo kung paano ayusin yung ganun trouble. So yan yung lumabas kahapon, di ba? Engine coolant over temperature, service advanced traction, blind spot system fault. Ang dami. Lumabas yung wrench, tapos yung check engine, tapos lahat yan, pati airbag lumabas na. Okay, so sa video na yun, ipinakita ko na yung simpleng problem ba't lumabas yung mga sira na yan is because of a faulty relay. Pero sa case ng Everest ko, hindi naman talaga siya sira. Ang ginawa ko, kaya lumabas yung mga error codes na yan, is dahil dito. Tinanggal ko yung kanyang fuse, ay yung relay niya. Eto. So ibalik lang natin yan. Okay. Balik lang natin yung relay na yan. And then, mamaya ipapakita ko sa inyo na, ayan, walang cut ha. Binalik lang natin yung relay. Wala na yung problem. Ayan. Tingnan nyo. Wala na yung problem. Ayan, di ba? Okay. No key detected. Nasa labas kasi ko. Ayan. Okay na. Then, start natin. Nag-start naman ng maayos yung ating sasakyan. Ngayon, syempre sa comment section, lagi nilang sinasabi, grabe, napaka-komplikado ng Ford. Relay lang ang sira, hindi na i-start, ang dami ng error code ang lumalabas. So ngayon, ito yung isa pang unit ko na very basic, one of the most basic. Suzuki APB manual transmission yan guys ha. Manual lang, wala pa yung automatic transmission. Napaka basic niyan, alam ng lahat yan, okay? So ito, i-demo ko sa inyo na same case. Papakita ko muna sa inyo na umaandar yan. Baka sabihin nyo sira talaga yan eh. Ito. Sa susi, wait lang. Hindi ko na ikakat yung video guys ha, para makita ninyo na wala tayong dinadaya. Ayan, naka-on na siya. And then, neutral. Start. Nakita nyo, nag-start ang ating makina. Naririnig nyo naman siguro. Okay. Ngayon, same case. Intentionally, sisirain ko itong APB na to. May gagawin lang ako mga bossing na sisirain ko siya intentionally and then hindi na siya aandar. So, hindi ko ipapakita sa video kung ano yung sinira ko. Okay? Yan. Tingnan nyo muna yung pader namin. Okay. Yan. So, hindi ko na ikakat guys ha. Sandaling oras lang ang hiningi ko. Sira na ngayon itong APB natin. Hindi na yan mag-i-start. Ayan. Start natin. Ayan. Makikita nyo naman nag-on, di ba? So, start. Ayaw. Ayaw. Ngayon, paano nyo aayusin yan? Wala kayong nakikitang error code ngayon dito sa gauge panel kasi most basic si Suzuki APB. Pag nagkabit kayo ng scanner ngayon dyan guys, mas lalo lang kayong lilituhin ni scanner. Kasi lahat ng error codes na may kinalaman dun sa tinanggal ko, ilalabas. Pero hindi niya ituturo na yun yung problema. So ano yung nangyari guys? Bakit ayaw nang umandar ng APB natin? Simple lang mga bossing. Gaya ng ginawa ko dun sa Everest na yon, na tinanggal ko yung relay number 9. Ito, Suzuki APB na to, tinanggal ko naman yung kanyang main relay. Okay? Tinanggal ko yung kanyang main relay. Ngayon, ibabalik natin yung main relay. Sinaksak. Pasok tayo sa loob. Subukan nating start ulit. Ayan, dali lang. Start. O, di ba? Nag-start na, umandar na.
Okay? So ano yung gusto kong ipaliwanag dito mga bossing? Actually mga boss, marami kasi lagi ang nagdidiin na pag Ford mahirap ayusin. Okay? Actually mga boss, lahat ng sasakyan simula nung nag-shift ang mga sasakyan from carburetor type to computer box, yung mga naka-EFI na gumagamit na ng computer box, things got complicated na. Why? Kasi nga since computer box yan, marami ng sensors na involved, marami ng fuse and relays na involved. So kahit yung pinaka-basic pa na sasakyan, ang meron ka, pag hindi mo alam ang basic troubleshooting, relay lang ang sira, tirik ka na. Relay lang ang sira, tirik ka na. Kahit yung pinaka-basic pa yan. Hindi lang sa akin tong Isuzu D-Max na to eh. Kung sa akin lang to, pwede ko siya i-demo. Alam nyo kung gaano ka-basic ang Isuzu D-Max. May Innova rin doon, hindi rin sa akin kasi yon. Pero, kung sa akin lang yung mga unit na yan, i-demo ko sa inyo, kahit Toyota pa yan na napaka-basic mga bossing. Pag nasiraan kayo ng relay na may kinalaman sa drivetrain, kagaya nung ginawa ko sa Everest na yon, tirik din kayo mga boss. Kaya ang pinupunto ko rito, dapat as car owner, marunong ka man lang mag-check ng fuse, mag-check ng relays. Dapat meron ka man lang spare na fuse, spare na relays. Know the basic troubleshooting. Know the basic PMS ng iyong car. Hindi mo kailangan na alamin lahat ng pag-repair. Ang kailangan mo lang matutunan is the most basic. Kasi, syempre, lahat naman yan matututunan. Kaya nga kami nagsishare ng videos, di ba? Sabihin ng iba, paano yan? Wala kaming time para mag-troubleshoot pa, para mag-aral pa. Ang haba nga ng time nyo mag-scroll sa cellphone, mag-check ng kung ano-anong mga bagay na wala namang kakwenta-kwentang bagay. Yung mga gantong sinishare namin mga bossing is, kung tutuusin halimbawa kagaya na lang doon, yung lumabas yung napakaraming error na yon. Kung magpaparescue lang sa akin yung mga nakagrupo ko sa Ford Everest, halimbawa, nangyari yon. Magpaparescue. Ngayon hindi ko sasabihin na yun yung sira, relay lang. Singilin ko ng 100,000, andali. Diba? Pera agad. Pero mas pinili namin na i-share yung knowledge. Bakit? Kasi ayaw namin mga bossing na mapagsamantalahan kayo. Mas malaki yung kikitain namin kung kami yung gagawa. Pero shinare namin sa inyo kasi alam namin yung struggle ng pagiging isang car owner na walang alam sa sasakyan. Lalong-lalo na ako. Alam nyo kung bakit ako nag-start ng vlogging. Kasi dumating din ako sa point dati na car owner ako, tapos lahat ng sira na sasakyan ko, iba't ibang mekaniko na nilapitan ko, hindi maayos-ayos. Napagsasamantalahan din ako. Kaya nga nung sinimulan ko yung channel ko, sabi ko lahat ng matututunan ko sa channel na to, ituturo ko sa aking page. Kaya ayan, nakita nyo naman kung gaano ka-basic ha. Alam ng lahat kung gaano ka-basic ang Suzuki APB. May mas basic pa ba sa isang Suzuki APB na manual transmission? Yes, manual transmission yan. Ang meron lang dito, ang mga may sensor lang dito, makina, airbag. Ang alam ko, wala pa nga yata itong ABS eh. Check ko lang kung may ABS na to. O, diba? Parang wala nga. Wala pa itong ABS. So, makina and airbag lang ang kinokontrol nito. Wala pa pala itong ABS. Diba? Kasi yung transmission yan, hindi sensor type dahil nga manual. Tapos wala pa siyang airbag. So, ayun lang mga boss. Pinakita ko lang sa inyo na kahit ang most basic na sasakyan, kagaya ng Suzuki APB, pag nasiraan ng relay, naputukan ng fuse, titirik kayo. Hindi, regardless kung anong brand ng sasakyan meron ka. Ang mahalaga, alam mo kung ano yung basic troubleshooting para maayos mo ang sasakyan mo. Okay?